Okay, so good evening. How to spot the red flags when you are looking for a lifetime partner? So, usually kapag nagsisimula pa lang yung panliligaw niya, hindi mo makikita kaagad lahat yan unless nasa isang relationship na kayo. So, kapag sa simula pa lang ay nagbibigay na siya ng mga conditions, no, dun sa relationship nyo, actually medyo red flags na yan eh. Kasi it showing na manipulative siya or controlling freak. Like for example, kapag sinabi niya na pag pumasok siya sa trabaho at tumawag siya, kapag nakadawa, either naliligo ka o kung ano man ang ginagawa mo, basta nagring yung telepono, kailangan sagutin mo kaagad ito. Otherwise, ay magkakaroon kayo ng problemang dalawa. No? Kapag nakikita mo na ginagalaw niya yung telepono mo, at kinokontrol niya to, no, yung sasabihan ka niya na no, kailangan naka-vibrate, nagba-vibrate yan kapag nagri-ring, naka-loud yan kapag nagri-ring, or kapag naman lalabas siya, ano, papalitan niya yung SIM card mo ng ibang SIM card dahil para makita niya, no, kung yung SIM card na yon ay may kausap kang iba. So, yan yung mga signs ng red flag yan. Another thing, kapag sinabi mo na pupunta ka na supermarket at sinabi niya na hindi po pwede unless na siya ang kasama mo o ang kanyang mama, red flag yan. Okay, it's another red flag. And another one, kapag pupunta ka ng salon, of course, ano, dahil may mga maintenance tayo, kapag sinabi mo na, pag sinabi niya na hindi po pwede or kung po pwede man, kailangan mag-present ka ng resibo or kailangan pag tumawag siya ay nandoon lang na naka-on lang yung phone niya, na nasa background siya or nakikita niya kung nasaan ka, red flag yan. Kapag kaayaw niya, nalalabas ka kasama ng mga kaibigan mo, red flag din yan. Okay? Tapos, i-guilt feeling ka pa niya, nasasabihin niya sa'yo na mag-aasawa ka na, bakit kailangan mo pang lumabas kasama ng mga kaibigan mo, 'di ba? Or kung kikitain mo sila, dapat kasama din ako or nandun ako sa area. Medyo controlling freak po yung ganyan, ano, na klase ng relasyon o karelasyon, okay? So, ano pa, kapag yung lalaki mayat maya tinatawagan ka, no, yung kundi man gusto niya naka-monitor siya sa iyo sa lahat ng gagawin mo. Medyo controlling freak yan, nakakatakot po yan. Or kapag naman nagkaroon kayo ng arguments or ng hindi pagkakain unawaan, tatawagan niya yung mga pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Medyo mag-ingat ka kasi ang ibig lang sabihin niya, kapag mag-asawa na kayo ay magugulo ang buhay mo dahil alam na pala lahat pati ng kapitbahay mo. Okay? So medyo mag-ingat ka pagdating sa pag na-spot mo yung red flag na yan. At kapag halimbawa naman ay mag-asawa na kayo, no? Kapag ang isang babaero, alam mo na babaero yan, usually hindi gumagamit yan ng iisang telepono. Totoo yun. Dalawang telepono yan. Iniiwan sa ilalim ng sasakyan yung isa. Kung hindi man, kapag yun ay galing sa buena pamilya o kilalang tao o politiko, may tagahawak yan na telepono. Okay? Na yun ang tagasagot ng mga messages and phone calls na taga-deliver ng mga mensahe sa asawa mo. Kaya medyo mag-iingat ka. Okay? Alamin mo, kilalanin mo kung sino yung mga kasama ng regular na tau-tauhan or alam mo yung mga sidekick na yan o PA ng asawa mo dahil yan ang may hawak ng telepono niya na yan. Okay? What else? Usually kapag ang isang karelasyon mo ay alam mo matinik sa babae or high profile, okay? At lumabas yan sa gabi dahil sasabihin niya na may lakad siya, may meeting siya. Kadalasan yan pagkaalanganin ng oras yan, alam
mo na kung nasaan yan. So, sigurado pagka inikot mo yan at hinanap mo yung sasakyan, wala yan dun sa area ng mga club. Kung hindi nakapark po yan sa may Jollibee, sa Greenwich, mga ganyan, na medyo malayo yung distansya doon sa lugar kung saan sila nandun. Para pagka ikaw ay tinopak ka, hindi mo sila mahuhuli. So, yan yung mga bagay na binibigay ko sa inyo mga tips, no, na possible na makita ninyo, no, pagka kayo ay kapag ka nasa isang relasyon na kayo at ganyan na yung sitwasyon nyo, dalawang bagay lang yan. Okay? Either tanggapin mo tanggapin mo na ng maluwag sa loob mo na babaero yung kasama mo o yung karelasyon mo o asawa mo, tanggapin mo na. Okay? Hindi nyo na kailangan yung pagtalunan pa. Dahil kung hindi, ay lalo lang lalayo ang loob niya sa'yo. Pangalawa, kung hindi mo naman kaya at alam mo na parang hindi na healthy, para sa iyo yung sitwasyon, then it's time for you to leave the relationship. Okay? At importante ay yung well-being mo. Dahil lalo na kung may mga anak kayo, hindi maganda na mauna ka pang mamatay kesa sa kanya. Kailangan ay healthy ka para ano't ano man ang mangyari, nandun ka para sa mga anak mo. Okay? Ito po yung mga part 2 na kailangan tinitingnan natin sa mga karelasyon natin. Okay? At saka kung ano yung dapat natin gawin kung nandoon na tayo sa isang relationship na alam natin napakahirap labasan, napakahirap i-sustain ng marriage yan ng totoo. Dahil hindi ibig sabihin na kapag kayo ay kinasal na, ito na yung greatest life nyo actually dyan palang magsisimula yan. Okay? Ang pinakamahirap sa isang relationship ay yung i-sustain ninyo yung good relationship nyong dalawa sa isa't isa. Kung paano nyo i-maintain yung pagmamahal na yan, yung respeto na yan sa isa't isa. Kapag kasi nimulan na ninyo na magsalita o i-disrespect ang isa't isa, magiging chain na yan. So as much as possible, bago kayo pumasok sa isang relasyon, dapat ay pinag-uusapan nyo na ito kung paano ninyo aayusin yung mga disagreement ninyo, and dapat number 1, alam ninyo kung ano yung responsibility ng bawat isa dun sa relationship, kasi importante yan para you don't live beyond your expectations, and alam nyo yung mga obligasyon ninyo pagdating sa pagsasama ninyo sa relasyon. Okay, so dyan lang muna po, maraming salamat at magandang gabi. Sana may natutunan kayo sa akin. Bye!